Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ho ay araw na ng Thursday, July 23, 2026 at ganap na pong alas 12 impunto ng tanghali dito sa Pilipinas. At nahayaan po ninyong batiin at i-welcome ko rin ang lahat ng ating mga kababayan na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers, ang ating mga minamahal na Filipino migrants, saan man po kayong bahagi ng mundo. Araw na ang pamagat ay State of the Nation is Unsound. Marinig po niyo yan, State of the Nation is Unsound. Gabay po nito ang ating live podcast ngayon ay gabay sa inyong lahat habang papabago po dumating yung araw ng Lunes, yung July 27, 2026, kung saan makakarinig naman tayo muli yung pang-5 beses na SONA. Pang-5 beses na State of No Achievement pa rin. Pang-5 beses na yung SONA, State of No Accomplishment pa rin. Kanya ito ang ating pamagat ngayong araw, State of the Nation is Unsound. State of the Nation is Unsound. Sa Lunes, ang tabayanan ninyo, kung may interest pa kayo, pero ang dami ko nakausap, pati mga negosyante, ay hindi na interesado na pakinggan pa itong pang-5 yugto ng SONA or may tuturing nating State of No Achievement, SONA 2026, State of No Accomplishment ng kasalukuyang administrasyon. State of the Nation is Unsound. Alam niyo, sa buhay ho ng tao, minsan mas minararapat ng ilan o kung hindi man ng karamihan upang hindi malunod, manahimik at sumabay na lamang sa agos. Muna, pansamantala upang hindi ka malunod. Huwag mong kontrahin ang agos, ika nga. Subalit dumarating yung panahon na kinakailangan natin na harapin ang hamon ng panahon at pagkakataon. Kinakailangan nating sumagwan ng laban sa daloy ng tubig sa dagat o ng tubig sa ilog. Kinakailangan nating manindigan, kinakailangan nating kumprontahin ang katotohanan at kinakailangan nating ipaliwanag sa higit na maraming Pilipino that our state of the nation today is unsound. Gabay ito bago kayo mabudol kung kayo man ay manunood sa Lunes diyan sa pang-5 edisyon o pang-5 yugto ng State of No Achievement or State of No Accomplishment. Joy de los Reyes, salamat. So dito naman na natin makikita, lalagyan natin ng konteksto. Hindi ito basta't kritiko lamang o tinig lamang ng tunay na oposisyon with emphasis on tunay na oposisyon. Marami diyan nagpapanggap na oposisyon pero tumanggap naman ng mali-malitang pera galing sa pondo ng flood control projects. Hindi oposisyon yun. Marami riyan nagpapanggap na oposisyon pero hindi naman makasigaw ng panagutin si Bongbong Marcos sa korupsyon at kurakot na nagaganap sa ating bansa. Marami riyan nagpapanggap na oposisyon pero hindi masabing Marcos resign. So dito po maririnig ninyo ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa tunay na oposisyon. Ito ang pananaw namin sa tunay na oposisyon, again with emphasis on tunay na oposisyon. State of the nation is unsound. Hindi po ito basta't sabi-sabi lamang o pero hindi po ito basta sabi-sabi lamang at walang basihan. Lagyan natin ng tamang konteksto at nang hindi po kayo maligaw. Ano? State of No Achievement. Atras tayo kung saan nagsimula yung unang yugto ng State of the Nation supposedly ni Bongbong Marcos. July of 2022. Ang halaga ng dolyar kontra piso, this was July of 2022.
July of 2022, ang halaga ng palitan ng $1 kontra piso ay 55 pesos and 4 centavos. July 2022. Fast forward, July of 2026, July 23, 2026 to be exact, ngayong araw, ang palitan ng piso kontra dolyar ay pumalo na sa 61 pesos and 74 centavos. Malaki yun mga kababayan. Napakalaki ng itinaas ng halaga ng dolyar, napakalaki ng ibinagsak ng piso sa loob lamang ng 4 na taon na pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos. Kaya nga yung ating pamagat, State of the Nation is unsound. Again, we will put context, meaning, figures, and facts kung bakit tayo nagsasabi na sa papalapit na ikalimang yugto ng state of no achievement or state of no accomplishment ni Bongbong Marcos bago kayo pagtangkaang budulin na naman sa Lunes, ilalatag na natin yung factual background and factual antecedent bago tayo dumating ngayon dito sa taong 2026. Again, 2022 July, ang halaga ng piso kontra dolyar ay tanging 55 and 4 centavos lamang. 55 pesos and 4 centavos. 4 years after July of 2026, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 74 centavos. Yan na ngayon, daos-dos ang halaga ng piso. Ang pambansang pagkakautang ng Pilipinas ngayon, as of end May 2026, ay 18.55 trillion pesos. Makikita ninyo yung laki ng itinalon. Halos 6 na trilyong piso. 18.55 trillion pesos ngayon ang ating pambansang pagkakautang. Hindi po libre yan. Babayaran ng bawat Pilipino itong 18.55 trillion. Na nung nag-assume si Bongbong Marcos bilang Pangulo nung second quarter of 2022 ay nasa 12.79 trillion lamang ang ating pambansang pagkakautang. Yan ang konteksto kung bakit natin sinasabing the state of the nation is unsound. Lumobo ang ating pagkakautang, lumobo ang ating debt to GDP, lagpas-lagpas na doon sa international prudential threshold kung tawagin. Ang ating GDP daos-dos, July of 2022, 7.4%. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong ASEAN. Ngayon, ang ating debt to, ang ating ekonomiya, ang ating GDP, 2.8% lamang. Ang halaga ng piso noong July of 2022 kontra dolyar, 55 pesos and 4 centavos. Ang halaga ng piso ngayon, habang tayo nagsasagawa ng live podcast na may pamagat, State of the Nation is unsound, 61 pesos and 74 centavos. Lumobo ang ating pagkakautang. Saan napunta ang pera nating mga Pilipino? Lagyan pa rin natin, ilatag natin. Meron tayong public school classroom shortage. Malinaw yan. Hindi naman nawala itong public school classroom shortage. Pakikita ko lamang sa inyo, higit na lumobo dito sa ilalim ng Marcos administration para hindi kayo mabudol sa state of no achievement na magaganap diyan sa Lunes. Para lang magabayan kayo. Ang kakulangan ng ating classroom ay nasa pagitan ng 145 to 165,000 units. Yan po yung bilang ng classroom na mayroon tayong kakulangan pagdating sa public school education system. Napakalaki, napakalaki. Atras tayo ng kaunti. This is now 2026. Baka naman noong 2022 meron pa rin kulang na classroom. Meron.
Noong 2022, lagyan natin ng objective and fair context ang ating talakayan ngayong tanghali. In 2022, ang kakulangan ng classroom ay 91,000 classrooms. 91, malaki na rin. Pero lagyan din natin ng tamang konteksto. Hindi ba't natigil ang in-person or face-to-face na pagpunta sa eskwela, whether public or private? So nung nagbukas muli yung face-to-face o in-person classes, whether public or private, public lang tayo, talagang lolobo yung kakulangan ng classroom. Bakit? Hindi ba't merong mga naging estudyante na naging first grader, second grader, or first year high school, second year high school, habang tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Kaya nung nagbukas muli yung in-person or face-to-face noong 2022, lumobo yung kakulangan natin ng classroom when there was a resumption of in-person classes. Normal yon. So may kulang pa rin. Kaya lamang kung titingnan mo, ibabangga mo doon sa laki ng pagkakautang at sa laki ng inutang ng Marcos Jr. Administration from 12.79 trillion noong 2022, ang ating pambansang pagkakautang para po lahat kayo'y kasali because lahat tayo invested dapat sa usaping ito, 18.55 trillion. Napakalaki nito. And yet, sa backdrop na may 18.55 trillion ng ating pambansang pagkakautang, higit din lumobo yung kakulangan sa ating mga silid-aralan. From 91,000 noong 2022, ngayon ay nasa maximum na or ceiling na 165,000 classrooms. Ang laki ng inutang, trilyon-trilyon piso, kulang pa rin ng classroom. Kaya naman, marami ngayon sa ating mga estudyante ay nagsisiksikan, nagtsatsaga dyan sa multiple shift. May shifting na yung nasa public schools at pinagkakasya yung mga more or less 80 students. 80 estudyante pinagkakasya sa isang classroom na ang sukat ay nga lamang para sa 40 students. Talagang siniksik sila na parang sardinas. Walang eksaherasyon yun. Magpunta kayo sa public schools, bukod sa shifting yung eskwela, klase ng ating mga kabataan, siksikan pa sila. Bakit nga naman hindi? Sa dami ng kulang ng classrooms. Yung standard 40-seater or 40 capacity classrooms, ngayon doble, nagiging 80, siksikan. Hindi na conducive for learning ang sitwasyon ng ating public school education system. Marami pa dyan. Hindi ba nung COVID, maraming nawalan ng trabaho, hanap buhay na nalugi, hanap buhay na nagsara, marami yung napatira ng income, kanya marami yung mga nasa private school na pilitan na obliga. Ayaw man ng kanilang mga magulang. Siyempre, yan naman ang pangarap ng bawat magulang, mabigyan ng dekalidad na edukasyon yung kanilang mga anak. No? Pero napilitan na obliga dahil maraming nawalan ng trabaho, hanap buhay na nagsara, negosyong nalugi. So from private, naobliga silang lumipat sa public. Kaya nagkaroon that time ng around 91,000 shortage sa classrooms dahil nga yung immediate lead up to resumption of in-person classes. So yan ang sitwasyon ng ating bansa. After 4 years, SONA, state of no achievement pa rin. State of no accomplishment pa rin. Kaya nga akma yung ating pamagat na state of the nation is unsound. Hindi natin pwedeng dayain yan. At ramdam yan. Ramdam ninyo yan. Araw-araw kayo nagtatrabaho, ramdam ninyo yan. Ramdam ninyo yung hindi mapigilang pagtaas ng produktong petrolyo at kung gaano kabilis ang pagtaas ng produktong petrolyo pagka nag-normalize naman. Ang sitwasyon sa gitnang silangan, napakakupad, napakabagal, daig pa ang pag-usad ng pagong sa pagbalik at pagbaba ng presyo.